Nakakalungkot na balita, bagong dating na OFW na sanay pauwi na sa kanilang probinsya, binawian ng buhay sa NAIA Airport. Namatay po siya sa airport noong Biyernes. Hindi po alam ng kanyang pamilya na siya umuwi ng Pilipinas. Matapos ang ilang taong sakripisyo sa abroad, ay parang inuwi lang ni Kabayan ang kanyang sarili para dito mamatay sa Pilipinas. Imbis abot kamay na sana niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ay saka naman siya namatay pagbaba sa eroplano sa Manila Airport mula Saudi Arabia. Ayon sa kwento, tubong malay-balay bukid nun ang OFW na binawian ng buhay. Dumating daw ito sa Pilipinas noong Biyernes, November 7 nitong kasalukuyan sa NAIA Airport, na hindi daw alam ng pamilya na umuwi ang OFW sa Pilipinas. Pagbaba daw ng OFW sa eroplano, bigla na lang daw itong nahimatay kahit isinugod daw ito kaagad sa ospital, pero sa kasamaang palad ay namatay daw si Kabayan dahil sa naubusan daw ng oxygen ang katawan. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po natin ang kaagapay ng mga OFWs Kabong Concha na siyang tumulong sa pamilya para mabigyan ng tulong pinansyal si Kabayan dahil hindi ito aktive sa OWA. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ako po ay nag-live ngayon dahil mayroon po kwento sa inyo na isang nakalungkot na pangyayari sa isang OFW. Mayroon pong isang OFW na babae nagkatrabaho bilang kasambahay sa Saudi Arabia. Dumating po ng Pilipinas noong Biyernes. Paglapad niya po ng eroplano, bigla po siyang hinamatay. Pagdating niya po sa hospital, hindi na po nagtagal. Siya po ay namatay. Ang sabi ng kanyang kapatid, siya po ay nabusan ng oxygen sa katawan, kaya siya po ay namatay. Ayon pa daw sa kwento ng kapatid ng OFW kay Kaagapay Kabong Concha, noong October 26, nag-post pa daw ang OFW sa Facebook na nagpalaboratory daw siya pero hindi daw nakita ang resulta hanggang sa nakauwi na lang daw ang OFW sa Pilipinas. At ang nakakalungkot pa daw na salaysay ng pamilya ay hindi man lang daw nagsabi ang OFW sa pamilya na uuwi sa Pilipinas. Kaya't labis ngayon ang dalamhati ng pamilya ng OFW. Nakakalungkot po. Hindi alam ng pamilya na umuwi na yung babae. Nakakalungkot. Salaysay pa ng kapatid, taon 2021 daw nang dumating si Kabayan sa Saudi at wala daw umano itong naging problema dahil sa mabait daw ang mga amo nito. Kaya daw umabot ng 4 na taon si Kabayan sa Saudi. Si OFW po ay 4 na taon na hindi umuwi. Ngayon, sabi nila, wala naman siyang problema sa kanyang trabaho. Mabait daw ang kanyang amo, kaya nagdakal siya sa Saudi. Ang nakalungkot lang kasi, si Kabayan po ay hindi po member ng OWA. Yun po masakit doon. Si Kabayan po, 4 years na sa Saudi, hindi po nag-renew ng kanyang OWA membership. Kaya ngayon po, ang problema, sabi ng mga kapatid, sinabi rin ng OWA sa kanya na wala nga raw makukuha dahil sa hindi raw siya member ng OWA. Ito yung masakit na realidad mga kababayan. Wala talagang makukuhang tulong ang pamilya pag hindi kayo aktibong nagbabayad ng OWA membership. Kayo mag-renew po kayo sa OWA mga kabayan dahil hindi natin alam kung ano ang magiging kahinatnan natin sa mga susunod na mga araw. Gaya na lamang nitong nangyari sa isa nating kababayan. Kung kailan nandito na siya sa Pilipinas, saka naman siya binawian ng buhay. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko, kagad maaari, iwasan po ninyo ang problema. Kasi minsan dumating po sa buhay ng isang tao, katulad po yung nangyari kay Kabayan, na namatay po na hindi niya alam. Isipin nyo, paglabag ng eroplano galing Saudi Arabia, saka siya nawalan ng malay, takbo sa hospital. Pero dahil ubos na raw oxygen sa katawan, kaya siya po ay namatay. Kaya mga kababayan ko, yung po nangyari sa isang OFW, noong Friday po, nanggaling po siya ng Saudi Arabia, paglabas ng airport, para sumakay ata ng aeroplano papunta sa kanilang probinsya, siya po ay nawalan ng malay, kaya tinakbo ng hospital. Pero sabi nga daw, nabusan na ng hangin ng oxygen ng kanyang katawan, kaya po siya ay namatay na. Isipin po niyo 4 years siyang hindi umuwi, pero hindi pala siya nag-renew ng kanyang OWA membership. Kaya sabi daw, wala siya makukuha na tulong.
Of course, gagawa po ko ng paraan para po maparating kay PY itong mangyayari para naman kahit na paano po ay magbibigyan ng tulong yung mga worker itong katulad dito namatay nang wala sa oras. I will do my best to talk to Administrator PY para po malaman niya yung nangyari sa OFW para mabigyan naman tulong kahit na paano. Kasi nga po, hindi nga po siya member ng OWA eh. Hindi po siya member ng OWA. Kaya wala siya makuha na tulong dahil hindi nga po siya member ng OWA. Yun po masakit. Kaya pakiusap ko sa inyo mga kababayan, pag alam nyo mag-expire ng iyong OWA, sikapin po nyo ma-renew ito. Importante po na ma-renew ninyo ang iyong OWA membership para in case of emergency, may mangyari man sa inyo, mayroon pa makukuha ang iyong pamilya. Katulad doon ngayon na itong kabayan, namatay po siya sa airport noong Biyernes na wala pong na hindi po alam na niyang kanyang pamilya na siya umuwi ng Pilipinas. Hindi po alam ng pamilya niya na umuwi sa Pilipinas. Nalaman na lang ito na tinawag sa airport. Masakit po pa sa amin katulad ko po, lagi ko po sinasabi sa lahat. Lagi po kanyo check mo po yung OWA membership ninyo. Very important po yun. $25 for 2 years. Kung hindi po kayo makalabas ng bahay, kausapin niyo ang mga mahal sa buhay, pamilya mo nyo sa Pilipinas para pumunta sa OWA, para ma-renew ang inyong OWA membership. Siya po ay walang problema sa kanyang employer. Ayon sa pamilya, wala pong problema si kabayan sa employer niya. Maganda po ang kanyang trabaho, kaya siya nagtukal doon. Nalulungkot po ako. Isipin ninyo, umuwi lang ng Pilipinas para mamamatay. Kaya nga pakiusap ko po sa lahat, kung maaari po na renew ninyo ang inyong OWA membership, lalo-lalo yung mga hindi umuwi na Pilipinas. Maraming mga OFW ang hindi umuwi agad-agad. Matapos ang 2 years contract, hindi umuwi. Lalo-lalo yung mga nagkatrabaho sa mga bahay. Kaya please, na $25 po, bayaran po yun. Importante po yun para in case of emergency. Katulad po ngayon, no? Wala pa makukuha yung OFW kasi hindi siya member ng OWA. Kaya panatilihin yung mga kababayan na active kayo sa OWA para in kasong may mangyari mang hindi maganda, may makukuha ang inyong mga pamilya. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.